Kasi sa ganito kasing punto, iba ang magiging dating doon sa mga nakinig ngayon. Opo. That is Yan pala, completely understandable. umani pala, dating kuwan pala yan di ba? Opo. Ganon. Opo. Pero sinasabi ko mga panahon na sumusubaybay sa ganito pala tuntunan, lahat ng yan ay napakatagal na. Na nangyari sa buhay ko, siyempre sobra 30 anyos ako sa panunungkulan. Sa totoo, nangyari yung mga bagay na yon, hindi ko man sukat akalain. Kung kayo ba naman, yung kapatid nyo gagahasain. Natural ko minsan, ang init ng ulo nandyan. Yung kapatid mo ay yung sasabi nating mahal mo na pagkatiwalaan mong binata. Pinabili mo ng soft drinks. Ako pa naging sanhi. Kung hindi ko inutusan yun, hindi yun madidisgrasya. O di ba? Ganun ang bunto ng sisi ng kanyang kapatid. Kung hindi inutusan mo, kuya, hindi mamamatay yung kapatid ko. Kaya, simple, init kagad ang dugo ko. Para medyo mamakabaw, yung tumira, tinira rin. Tinira ko rin. Para at least matanin sa isipan na hindi pala pwede nga. Ginawa na itusan ni kuya, pero kasi, madidepensa pa yan sa akin. Ganun na sa loobin ko. Pero hindi ko layunin na talaga nagawin yon. Kung nagkaroon man ako ng armas dati-rati, na yun ay masasabi nating, may lisensya din yun. Hindi sinasabing falsipikado, may lisensya ako. Yan, kasi sa totoo, dinadala ko nga yung armas ko doon na kuminsan bumaba, halimbawa, pupunta ako ng opisina, itinatago ko lang. Ayan, kung masita man, pakita mo papilis. Ano yung sabihin? Legal na paraan. Ngayon, kung yung mga pangyayaring yun, na masasabi natin nagawa ko yun, dito sa samang ito, siguro hindi naman ipahintulot ng Diyos na maging gano'n. Pinagsisihan ko po. Kahit nasabihin pa na nagawa ko yun, bunga ng kamangmangan o sinadyaman, sa aking palagay, nung ako'y nibaltos man, lahat yan ay napawi na. Hindi ko gagawin yan. Ang akin lang naisipan, nung ukol sa masasabi nating dito ko napaanib, yung binanggit ni Daniel Rason, na yung hindi naman masama sa panahong ipagsasanggalang natin ang ating sarili. Yun, hindi tayo mangunguna. Pero ipagsasanggalang isa din sa aral ko yan. Pero huwag tayong manguna, huwag tayong masama. Galit si Brad Eli dyan. Hindi kasi aral yan Napapatay tayo, gagawa tayo, gaganti sa masama. Kundi talagang ang atin ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit apihin pa man tayo, di ba? Yun ang ating aral. Ayan. Binabanggit ko lang nung doon pa ako. Ayan. Pero ano mga panahon na yun? Hindi ba kaya kaya malakas ang loob nyo na gumawa ng ganun dahil may pinapangahas kayong maaring halimbawa, impluensya o lakas sa gobyerno, mga ganun bagay ba? Kung sa ganang akin, nangyari lang yun, kasi sa isip ko, pag may armas ka, magamit mo sa lahat ng bagay kung kinakailangan. Hindi ang after ko doon na malakas ako si ganyan, kahit na sa totoo ganon, pag-process ng papeles, para magkaroon ng lisensya, napakadali. Sino mayari yan? Ministro yan. Hinsi. Agad. Ganon. Express yung process. Dali, express yan. May mga SOP ka agad yan. Saan galing yan? Doon sa kwan yan. Sabihin mo, pupunta kami. Ganon. Dadalaw kami doon sa kanila. Wala problema, no problem yan. Ano bang brand yan? Siyempre, pag sinasabing brand, anong i-serve mo sa kanila? Ganon ang sistema. Pero masasabi nating dahil sa ganong uring bagay, may utos na bibili ka talaga ng ganong uring bagay, wala ho naman ako nalaman. Kaya may mga kasama ko, wala rin. Sa puntong yun, medyo ako siguro nakagagaan, meron akong nasumpungan para maibili, kaya nagkaroon ako ganon. Pero lahat nga dahil bawal sa Diyos na ipagbili ko rin lahat. Kahit ngayon sa totoo, kahit na masasabi natin sa kasalukuyan kahit pupunta ka sa bahay, wala tanging armas doon. Ayan, blade. Ganyan pa lang mga nangyari sa panahon nandoon pa kayo. Ganon yung magiging masasabi nating masakit man, pero yan ang katalagang katotohanan. Masasabi niyo ba ngayon may naging napakalaki talagang pagbabago sa inyo? Although, ilang weeks pa lang po kayo balik-aanib, mahigit 2 linggo, di ba? 2 linggo. Ano sa pakiramdam ninyo ngayon? Hindi sinasabing yung nagsalita sa kabila, tatapatan ko. Hindi ito masasabi nating pataasan ng sinasabi. Ang akin, dito ako, dahil isang matandang ministro na galing sa Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo na narito na sa ang dating daan, ang malaking pagbabago talaga
sa totoo lang, kahit tanongin nyo ang aking may bahay, hindi lamang naalis ko yung paninigarilyo, na yon ay napakatagal na alis ko. Pagkatapos naalis ko itong bago lang yung paglalasing, ayan, na-minimize ko yung panunungayaw. Sinasabi nila ang palamura si Brother Eli. At saka mahilig talaga ako, itanong niya sa asawa ko. Ano po? Nandito man, nakikinig asawa ko, yung PI talaga. Oh. At saka yung termino sa amin Ilonggo na Yodiputa. Yan. No, Yodiputa. Yan, ganon. Sa Ilonggo, ganon ang mga. Pag magalit ako, Yodiputa nga linti. Ganon, mga terminong ganon. Inaalis ko, yan. Oh, ayan. Ganon mga termino sa amin. Ganon kasi manunungaya ang mga Ilonggo. Yan ay inaamin ko po na noong ako'y nandyan pa, mahilig talaga ako niyan. Pagharap ka sa akin na galit ako, talagang maliligo ka ng panunungayaw. Oo. Lalo may isang bagay na hindi natapos, na inutusan ko, nako. Ayan. Oo. Naalis talaga. Ayan, promise yan. Na masasabi natin, kahit tanong mo sa asawa ko, hindi na dyan nakarinig na masasabi natin ako'y, meron ako termino na minsan, balik naman. Ay, wag na ganun. Nandito na tayo. Yung mga terminong yan, masasabi ko talaga. Ayan, sa asawa ko na, dito na tayo. Iba na ang ating mundo ngayon. Opo. Iba na ang mundo natin kasi dati. Ito na, ang pagbabago dapat makita sa akin. Yung bukang bibig ko, sinasabi ko sa aking asawa. Opo. Ayun. Sa kalagayan nyo ngayon, ano pang masasabi nyo na ninanasa ninyo sa kalooban ninyo na mangyari? Ang akin lang, kung may nagtatanong sa akin ng mga ex-man kung ako ba'y magbiministro pa dito, sabi ko, sa ngayon siguro hindi. Bakit naman nyo nasabi yun? Kasi sabi ko, baka yun ang maging sasabihin ng mga kumakalaban na, ayun, umalis sa atin, nagbiministro sa kabila. Pero balang araw, hindi ko alam. Kasi ako na may kung gaano kaluyal kay Iran yung manalo, noon ganun din ako kaluyal kay Brad Eli ngayon. Pero kung sasabihin ng mga ngaral na kinikilala kong dakilang mga ngaral, Brad Eli na, may aralan tayo, dumalo ka. Bakit hindi? Ang aking sumusunod lang. Opo. Pero kung sinasabing, lumipat ako dahil magministro, wala sa isip ko yan. Kung talagang sabihin natin na ang aking tungkulin na hanggang dito lang, makatulong mamumuhay ako ng payapa kasama ang aking asawa dahil ang mga anak namin malayo, ayan, hanggang dito lang. Basta ang panahon kong nalalabi. Hindi ko kasi alam, laot madali, mawawala ang buhay, magugol ko na. Sabi ko, tama na yung 30 plus doon sa kabila. Ito namang natitira, abay dito na, lalo't ito ang totoo. Opo. Kung kayo po, Brad Abner, ay bibigyan ng pagkakataon na makausap ng heart-to-heart si Brother Eli, kahit ilang sandali lang, ano ang bagay na gustong-gusto nyong sabihin kay kapatid na Soriano? Ang aking tao sa pusong masasabi ko sa dakilang mga ngaral na kinikilala ko, salamat po sa Diyos na ginamit sa kasangkapan. Yun lang, wala akong ibang, yun kasi termin salamat sa Diyos, sa dahilan kasi na ang pananampalataya ko dati, yun ang aking pinaniwalaan, na yun ay totoo. Kung wala ang dakilang mga ngaral, hindi ko alam na mali pala yun. Kita mo yan. Kaya ang terminong salamat sa Diyos, yan ay hindi mawawala sa akin. Hindi ko sinasabing salamat Lord Eli, hindi. Kasi ang dakilang mga ngaral, ang karunungan niya, galing din sa taas. Kaya doon ako nagpasalamat na ginamit siya. Ayan. Kaya pangako ko sa Diyos talaga at sa pamamahala ng ang dating daan, o terminong pamamahala man, o pangangasiwa, ganun lang din yan, kung maaari, abutan na ako ng kamatayan dito na. Kaya, hindi niyo mahintay na ako'y babaliktad na Josel, mamatay na. Ako po, hindi ko pa hinihintay yun Kaya pangako ko yan. Sa mga nagdududa sa amin na, sabi daw, tik-tik daw ako. Ayan, sabi ko, sige lang, wala mang problema, natural yan. Tanggap ko na rin yan. Pero mapatunayan nyo balang araw na nagkakamali kayo. Hindi naman nang importante kung ano iniisip nila sa inyo. Opo. Ayan. Nasa kalooban naman po natin kung ano talaga ang totoo sa puso natin. Ang sabi ko nga, biro pa nga ako dyan sa mga kasama ko dyan. Pag nawala ako rito isang araw, magduda kayo.
Ano magiging duda? Baka doon ako sa kabila.